Kaugnay pa rin sa Senate hearing tungkol sa flood control projects, ipinaturo ni Senador Joel Villanueva kung saan sa national budget nakalagay ang proyektong idinidikit sa kanya ng isang engineer. Wala roon pero nasa unprogrammed na bahagi pala ito ng national budget. Ipinakita rin ni Villanueva kung gaano kadali umanong mameke ng mga mensahe sa cellphone para pabulaanan ng umano'y mensahe niya na nagre-request ng dagdag pondo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, kinompronta ni Senador Joel Villanueva ang mga dating DPWH engineer na sina JP Mendoza at Bryce Hernandez na nagdawit sa kanya sa maanumalya umanong flood control project. Sabi ni Villanueva, wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umano'y screenshot ng disappearing messages na ipinakita ni Mendoza sa pagdinig noon ng Kamara na umano'y usapan ng senador at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So balit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Sa pagdinig, ipinakita ni Villanueva kung gaano raw kadali pikein ang mga umano'y usapan sa cellphone. Sa isang demonstrasyon, ipinakita ng senador kung paano siya gumawa ng text exchange para pagmukhaing may nagre-request kay Hernandez na idiin ito si Villanueva. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit nyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. Bit-bit din ni Villanueva sa pagdinig ang kopya ng General Appropriations Act at hinamon ng mga dating DPWH engineers na ituro doon ang sinasabi nilang proyekto ng senador dahil wala naman daw ito doon. Pero ayon din kay Hernandez, hindi matatagpuan sa General Appropriations Act ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan, walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. No, sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Naglabas naman ng litrato si Senador Erwin Tulfo na nagpapakita na naroon si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at nilalagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito oh. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po yun. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. Oh. So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Lacson, ang mga cash isinusugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa kasino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas ano malapit po? ito?
ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Si Mitch Kahayon Uy ay dating kongresista at dating opisyal sa DSWD noong Administrasyong Duterte. Kinukuha pa namin ang kanyang reaksyon. Matapos ang pagdinig, diniretso sa Senate Clinic ang kontratistang si Sally Santos matapos mahilo pero pinayagan na din itong makaalis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.